So, good day everyone. I am Anna Marie Espinosa and I will be the one to explain or discuss the exchange rate system. So, let's proceed to our lesson proper. So, exchange rate system, the value of one currency in terms of another, it determines how much of one currency is needed to buy another currency and is crucial for international trade and investment. Exchange rate are determined by supply and demand. Government can influence exchange rate through various methods. So, yung exchange rate system is yung kahalagahan ng isang pera compare sa ibang pera. And dito natin nalalaman since ang exchange rate system yung nagpapasya gaano karaming unit yung kailangan natin para makabili ng ibang pera. For example, kailangan natin ng 50 pesos para makabili ng $1. So now, let us know ano yung mga nakakaapekto sa exchange rate system. So we have international trade, investment, and economic stability. So we have yung international trade nga. So nakaka-affect yung exchange rate system in a way na paano nagbabago yung halaga ng isang pera laban sa ibang pera. Dahil nga may tinatawag tayong import and export. So naapektuhan nito kung gaano nagiging competitive ang isang bansa when it comes sa international trade. And for you to understand it better is meron tayong tinatawag na currency appreciation and currency depreciation. So kapag sinabi nating currency appreciation, ito yung pagtaas ng value ng isang pera laban sa iba. For example is sabi ko nga kanina, kailangan natin ng 50 pesos para makabili ng $1 but nagkaroon ng currency appreciation when it comes sa Philippine peso wherein tumaas yung value ng peso. So dahil kanina need natin ng 50 pesos, ngayon need na lang natin ng 45 pesos para makabili ng $1. So dahil doon, naapektuhan yung import and exports natin. So sa export is dahil nga tumaas yung value ng peso is nagkakaroon ng pagtaas ng goods and services ng ating bansa when it comes sa export sa mga foreign countries. And mas bumababa naman yung presyo ng imports ng mga goods and services from other countries. So, next when we say currency depreciation naman is yung halaga ng pera ng isang bansa. Yung halaga ng pera ng isang bansa wherein bumababa naman yon. So, dahil nga bumababa yung pera ng isang bansa laban sa isang bansa, yung mga exports ng bansa na bumaba yung pera is nagiging mas mura at mas kaakit-akit siya sa mga international investments or mga investors. So next, we have naman yung investment or yung effect ng exchange rate sa investment. So dahil nga nalalaman nila yung halaga ng isang pera laban sa ibang pera is nagiging attractive or kaakit-akit ito sa mga investors or mamumuhunan through exchange rate kasi is naapektuhan nito yung decision ng mga mamumuhunan or yung mga investors if ideal ba na magtayo ng isang business sa isang bansa, if kikita ba sila or malulugi ba sila, and magkakaroon din sila ng idea na magtayo ng business sa isang bansa na mababa yung halaga ng pera kasi mas mababa yung gagastusin nila when it comes sa mga raw materials or sa pagpapatayo ng mga business. So lastly, yung effect naman ng exchange rate system sa economic stability. So malaki yung effect ng exchange rate sa isang bansa lalo na if reliant ito sa international trade. So maaring magkaroon ng inflation kung ang pera ng isang bansa is mahina and yung mga imported goods is tumataas sila and yung halaga ng pera is nananatiling mababa or stagnant lang. And then, nakakaapekto din ito sa pagpapalakas or pagpapahina ng ekonomiya if yung isang bansa is masyado siyang reliant uh, sa international trade. And if yung isang bansa is
masyadong mataas yung halaga ng pera niya is maaring mawalan siya ng competitive advantage sa mga negosyo lalo na sa international market. And then maaring maging cause yun ng pagbaba ng production kasi nga hindi in demand yung goods and services nila kasi mahal. And then for the next slides, we have the three main types of exchange rate systems. These are the free floating exchange rate system, managed float system, fixed exchange rate system. So we have free floating exchange rate system. So free floating exchange rate system, exchange rates are determined purely by market force, no direct government or central bank intervention. So itong free floating exchange rate system naman is yung pinaka market driven na kung saan yung halaga ng isang pera is purely determined by supply and demand. So in this system, yung exchange rate is malaya or walang direct intervention mula sa government or sa central bank. So, we have the advantage of free floating system. So, self-regulating and adjust based on market demands, act as a buffer against international events. So, sa free floating system is kaya niyang mag-adjust depende sa market demands and it acts as a buffer against international events. For example, kaya niyang mag-adapt sa mga kaya niya mag-adapt sa mga economic shocks such as for example, yung isang product is bumaba yung demand niya sa isang bansa and bababa yung halaga ng pera nito. Kaya lang dahil nga free floating system ito, matutulungan ito yung ekonomiya sa pamagitan ng paggawa ng bagong products na mas magiging kaakit-akit dun sa mga international na mamimili or sa foreign. So next, we have yung disadvantages of free floating system. So unpredictability and volatility in exchange rate, higher risk in international trade and contracts. So dahil nga very market driven yung free floating system, uh, hindi ito certain kung saan pwede itong magbago or hindi ito fix. So dahil nga hindi ito fix, very uh, very malapit siya sa potential risk sa mga international trade contracts kasi pwedeng dahil nga pabago-bago siya, pwedeng magbago or pwedeng umatras yung mga foreign investment na nag-join sa international trade contracts. So next, we have the managed float system, also known as dirty float. Governments and central banks occasionally intervene in the market to influence exchange rates. So sa managed float system naman is meron siyang para siyang free floating pa din pero merong konting government intervention. So let us know ano yung purpose ng managed float system. So first, stabilize exchange rates and prevent sudden swings. Maintain competitive net export. So I will give example naman na lang dito sa managed float system. So for example, kung yung halaga ng pera is tumaas ng sobra, maaring mag-intervene yung central bank upang mabalik or ibalik ito sa isang parang sa dapat niyang halaga or yung hindi sobrang taas or hindi sobrang baba, wherein balance lang. Kaya sa managed float system is nababawasan yung potential risk sa ekonomiya nila or ekonomiya ng mga bansang may managed float system. For example, ng government intervention dito is kapag yung pera mabilis siyang tumaas is pwedeng magbenta yung central banks ng pera para ibalik yon sa dati niyang halaga. So sa managed float system is merong konting government intervention para lang
para lang mapanatili na stable yung economy and yung halaga ng pera. Hindi siya pabago-bago pero uh, not exactly fixed siya pero uh, meron siyang government intervention kung saan pwedeng i-prevent yung mabilis na pagtaas ng halaga ng pera or mabilis na pagbaba ng pera. And then next, we have the fixed exchange rate system. So exchange rates are set and maintained by government policy. The value of a currency is pegged to another currency or commodity. So ito naman, from the word itself is fixed siya. Kung saan it is a exchange rate system na parang pinamamahalaan ng government kung saan yung value ng isang pera is nakapeg siya or it is tied to another currency. For example, yung peso is nakatied siya sa dollars and or commodity. For example, sa gold, ganyan. So dito sa system na ito is hindi siya market driven or hindi half lang yung government intervention but it is whole government intervention. Pinamamahalaan siya ng government. So let's proceed sa key benefits of fixed exchange rate and disadvantages of fixed exchange rate. So first we have the key benefits of fixed exchange rates. So it provides stability for exporters and importers. So dahil nga fixed siya, so, malalaman natin na stable siya kasi it is pegged or tied sa isang stable na currency. And then, it helps maintain low inflation and interest rates. So, dahil nga nakatied siya or peg siya sa isang stable na currency. So, napapamahalaan ng maayos yung inflation. Mini-maintain nito yung low inflation and yung interest rates. And it encourages trade and investment by reducing currency risk. So dahil nga sabi ko kanina, ang pinaka-advantage kasi nito is yung nakatied siya or nakapeg siya sa isang dollar, sa isang pera na stable or sa isang economy na stable. So, dahil doon, it encourage trade and investment. And then next, we have the disadvantages of fixed exchange rates. So, it limits the central bank's ability to adjust interest rates for economic growth. So, dahil nga peg siya or tied siya sa isang currency, so, hindi siya basta-basta na-adjust and uh, hindi siya basta-basta na-adjust for economic growth kasi nga stable siya, fixed siya. So, hindi siya madaling i-adjust or kasi kapag in-adjust mo 'yan is mawawalang kwenta yung pagka-peg niya or yung pagka-tied niya sa isang currency. And then next is it prevents market adjustment when the currency is overvalued or undervalued. So unlike sa free floating system, dito hindi siya sabi ko nga hindi siya basta-basta na-adjust kahit na overvalued or undervalued yung halaga ng pera or yung current halaga ng pera kasi nga fixed siya, naka-tied siya or peg siya sa isang currency. So, hindi siya basta-basta nababago dahil lang may pagbabago sa supply or demand or sa market. So, that would be all for the key benefits and disadvantage of exchange rate. So, I think that would be all for my topic. So, thank you for listening.